Matapos ibulgar ng isang vlogger ang tila pangbabastos di umano ni Liza Marcos sa dating First Lady na si Imelda Marcos. Hindi nga makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan sa nakita nilang tunay na ugali di umano ni First Lady Liza Marcos. May personal experience ako, nakita ko yung binastos niya si First Lady. That's a huge proof na makapal ang mukha at di maganda ugali ni Liza Marcos. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Okay, eto yan. So pinag-resign niya, ang kwento dyan, pinag-resign niya yung mga secretaries. Tapos, meron naman siyang hindi pinirmahan. Meron siyang hindi tinanggap na resignation. Tingnan niyo to si Marcos. Niloloko talaga Pilipino, no? Unang, galawang duwag na yan. Bakit mo pinag-resign? Tanggalin mo. Kung alam mo, palpak, sabihin mo, oy, lumayas ka dyan, palpak ka. Ang kaya mo lang galawin yung mga katulad nila na hindi mo kakampi, nila Arnel Ignacio, yung patas. Pero pag mga kaibigan mo hindi mo kayang sabihin, weak ka talaga Marcos, dapat tinanggal mo ay Boeing, mga ganun ba? Example lang, palpak ka, alis ka dyan. Pinag-resign mo lahat, tapos may ni-retain ka, dilinis pangalan ka. Ayan ang katangian ni Marcos. Hindi niya kaya. Pagka meron siya mangyari, hindi niya kaya mangdiretso. Weak? Di ba panluloko nung ginawa niya sa tao? Di gumagawa lang siya ng issue. Alam mo, para sa akin, gusto lang na itong pagtakpan yung kapalpakan ng eleksyon. Drama lahat ito. All drama to. Sobrang bulilyaso yung eleksyon. Una, ayaw maniwala ng taong bayan na hindi nagkadayaan. Pangalawa, they failed. Marcos failed alyansa. Hindi niya naipanalo. Isipin mo ang nasa top, Duterte at saka Pink, tapos siyang nakaupong presidente. It speaks a lot. Ayaw na ng Pilipino sa Marcos. Masakit Marcos, di ba? Yan ang katotohanan. Ikaw lang ang presidente, hindi nakapagpatap ng mga senador mo. Kasi ayaw na ng tao sa iyo eh. Hindi ka na nakakatulong. Wala ka nang naitulong kung hindi pera at makinarya. Pero yung pangalan mo, Marcos, dumidistansya na nga sa iyo eh. Pansin mo nung eleksyon? Yung victory party nyo nga walang umatin, lito-lapit lang daw. Idiniin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso para sa itatayong halfway house ng OWA. Wala umano siyang kinita sa transaksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Humarap sa media sa unang pagkakataon si dating OWA Administrator Arnel Ignacio mula nang sibakin sa kanyang pwesto para magpaliwanag ukol sa aligasyon kaugnay ng hindi umano otorisadong pagbili sa lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Ignacio, dumaan daw ang transaksyon sa tamang proseso. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak. Nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ayan. Ito ang problema ngayon, ha? Problema kay Marcos. Pinagbintangan si Arnel Ignacio. Kaya di umano, tinanggal. Tapos ginatungan pa ni Marcos yan. Tatanggalin natin yung mga sekretaryong ganito. Lalo na yung may mga anomalous deal na yan. Alam nyo naman si Marcos gatong eh. Parang yung ginawa sa KOJC na walang pumasok ni isang baril doon sa KOJC. Alam nyo yung ginawa niya sa KOJC yun. Alam mo, wala siyang alam. Nabubulungan siya. Ingat ka sa bumubulong sa inyo. Baka demonyo yan, Marcos, yung bumubulong sa iyo, ha? Kasi maling info yung binibigay. Same thing na nangyari kay Arnel Ignacio. Nabulungan na naman to ng mali. Hindi daw dumaan sa proseso.
Marcos, mag-ingat-ingat ka nga sa kadidikit mo sa mga demonyo. Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin. Kita nyo, preview pa lang, no? Ang lupit, no? Itong talagang si Lisa Tanas na to, walang ginagawang mabuti, no? Okay, yung leak video na yan, yung vlogger na yan, no? Nakita raw niya sa kanyang dalawang mata, no? Na itong si Lisa Marcos ay binasto si Imelda Marcos. Ay, ne. Ano mo yan eh? Ano ba yan? Biyanan? Oh, yan hindi na tayo may ano yan. Ayan, lumabas na yung video na na nagpapatunay no, kung paano niya bastusin si biyanan niya. Ay, ne. Bakit naman kasi ito naman si si Lisa Marcos no? First lady. Parang siya na yung parang may katungkulan ka na sa gobyerno eh. Madam, wala ho kayong katungkulan sa gobyerno. Tulad niya, ba't kayo nakikipag-usap sa DepEd? Hindi naman, ala naman ho kayong posisyon sa gobyerno. Asawa lang po kayo ni BBM. Bakit ho kayo parang kayo ay nangunguna sa presidente? Diyos ko, masyado ho ata kayong papapel. Hala ka, marami na ho nagagalit sa'yo. So mga kababayan, dito sa video na to, kwento ko na sa inyo, baka hindi na naman kayo pang-abot sa mga dulo ng video. Sa video na to, ito si Cocholi ay rumes back sa mga nangyayaring tanggalan, no? Ipapaliwanag niya. Diyan, nakita niyo, ipapaliwanag ko. Ito kasi daw si BBM, may bumubulong na demonyo. Kilala ni Cocholi yan, panoorin niyo yung video. Kasi itong si BBM, ay maraming demonyong katabi. Na doon siya ho nakikinig. Kaya kung anong sabihin ng demonyo, yun ho nangyayari, yun yung nangyagawa. Nahahawa po si Lisa Tanas. Biruin nyo, ha? Tulad yung sa video natin, siya pa yung nakikipag-usap ng mga sa mga ito sa BP Sara, di ba? Itong nakaraang video natin. Siya pa yung nakikipag-usap sa DepEd na ibigay yung envelope na sangkatutak na pera. Naku po, napakarami niya ng pera. Ba't ba yung pera ang pinapagana nyo sa mundo? Pag matanda ka na, Madam Lisa, ilang taong ka na lang. Nako, kakainin ka na rin ng na lupa. Huwag ka na masyado maganda ng pera. Masyado nang marami ng galit sa iyo, sa inyong mag-asawa. Kita nyo yung matandang biyanan, binastos, hindi na tayo niyan. Nag-reaction lang tayo mga babayan. Tapos ito yung mga cabinet member, pinagtatanggal. Ito si Arnel Pineda, si Agdal Ignacio. Nakakampi din natin kasi mga Duterte yan eh. Siyempre, may hindi na ng kulay itong si Arnel Ignacio. Ginagawa na mabuti yung kanyang trabaho. Dapat nangungurap ka kasi, Arnel Ignacio, para hindi ka tanggalin. Kung ano pa yung gumagawa, yung sino pa yung gumagawa ng tama, sino pa yung gumagawa ng hindi kurap, tinatanggal ho ng administrasyon na ng BBM ni Bongbong Marcos. Yan. Ang kasi Arnel Ignacio, ang gawin mo kasi mangurap ka rin. Tularan mo sila kasi pag hindi ka nangungurap, gumagawa ka ng mabuti sa iyong trabaho, tatanggalin ka, tinanggal ka tuloy. Di ba? Sabi ko sa inyo mga babayan eh. So ganito mga babayan, panoorin nyo yung full video, pero naikwento ko na sa inyo yung laman, pero marami-rami pa yan. Kung ikaw naman ay hindi busy, panoorin nyo po. At kung nagustuhan mo itong ating reaction video, like and share po sa ating mga kababayan. Shoutout sa inyo, kumare, maraming salamat sa nagla-like lagi ng ating video. Alright, so mga sir, madam, sa OFW, shoutout po sa inyo dyan. At ay mag-iingat po kayo at ay stay tuned sa ating mga video at syempre dapat na lalaman nyo ang pangyayari sa bansa kasi palala ng palala. Okay, pero lagi lang tayo nasa way lang tayo or sa mood ng ating katawan na hindi tayo na i-stress or hindi tayo nagpapadala sa issue ng politics na tayo ay nai-stress kasi baka ma-stroke ho tayo o mainit pa naman ngayon. Lang, chill lang. At ay alamin lang din natin dapat kung ano nangyari. Basta't huwag tayo magpapadala kasi mahirap na ma-stroke tayo, mag-heart attack, di ba? Yun. Ganun lang mga babayan. So, i-play ko tong video at kung gusto mong i-diretso yung video, ay i-play mo at kung pwede, nyo po yung ads, pakipanood nyo po para meron tayong pambiling sardinas. Okay? Shoutout po sa inyo lahat. I-play mo na ang boy. I-play ko na. Let's go! Tila nahuli kam na di umano ang kagaspangan ng ugali ni First Lady Liza Marcos matapos ibulgar ng isang vlogger ang tila pang babastos di umano ni Liza Marcos sa dating First Lady na si Imelda Marcos. Hindi nga makapaniwalang marami sa ating mga kababayan sa nakita nilang tunay na ugali di umano ni First Lady Liza Marcos. May personal experience ako, nakita ko yung binastos niya si First Lady.
That's a huge proof na makapal ang mukha at di maganda ugali ni Lisa Marcos. Talagang meron din talaga ako naririnig na personal experience na hindi maganda kay First Lady. Si Direk Daryl, marami rin hindi maganda yan kay hindi maganda experience kay Lisa Marcos, ganon. So ngayon, pero syempre ako, wala naman talaga akong experience sa kanya na bonggang-bongga. So kumbaga parang yung knowledge ko lang kay FL na sa hindi niya magandang pag-uugali is really coming from people na merong personal encounter sa kanya. Malaking bagay yun, no? Kasi personal experience yung mga yun eh. Kasi dito kay Lisa, ang dami ng issue. Pagkatapos, di ba, nilabasan siya ng kasangkaterbang mga voice recording ni Maharlika. Ganyan. She didn't say anything. She didn't even bother to explain herself. Ganyan. So, never niyang kinlarify yung sarili niya. Pero, nung binastos niya si Inday, parang for me, iba na to, bakla. Kasi alam mo, Lisa, hindi ka naman binoto Ba't ang arte-arte mo? I-influence sa mga decision-making ng presidente na pag hindi niya gusto, ayaw, talagang may paglalagyan ka sa kanya. Ganon. Na hindi talaga maganda yung ugali niya. What happened to Paul Soriano biglang naglaho? Kasi nga, siya yung tinuturo na dahilan talaga ng Love the Philippines fiasco. Si Cristina Frasco daw doon, naging lang. Kumbaga parang hindi naman daw talaga siya nag-participate doon. So what happened? Wala na si Paul Soriano. 'Di ba? Kung walang issue si Paul Soriano, ba't wala na siya? So yun yung point dito, no? Ang point dito, Lisa Marcos is not loved by the Filipino people. Okay? Hindi usapan dito kung elite siya, social siya, or siyang pinakamayaman, may pinakamahal na damit, or whatsoever. The problem is, she is not loved by the people. Bad trip ang mga tao sa kanya. And this is for some, this is for some real reasons. She disrespected the Vice President. May personal experience ako. Nakita ko yung binastos niya si First Lady. That's a huge proof na makapal ang mukha at di maganda ugali ni Lisa Marcos. This is a combination of corroboration of so many people, leaked videos, leaked phone recording, at marami pang iba. Hindi lang to yung parang nagrarelay ka lang sa hearsay, hindi lang siya ganon. Alam mo ba ibig sabihin ng corroborative evidence? JNV? Hindi yata kaya ng utak mo yon. So, combination to ng maraming source ng ebidensya. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila na dismaya. Hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama, si Lisa Marcos ang tunay na dahilan kaya nagkakalamat ang unit team dahil sa mga utos niya na hindi naman para sa bayan at mga aliporis niyang maiitim ang budhi na ang gusto ay magpayaman gamit ang kaban ng bayan. Ang binoto ng taong bayan ay si PBBM at hindi si Liza Marcos. Bakit siya ang namumuno? Sana naman matuto siyang lumugar bilang First Lady. Hayaan niyang mamuno ang totoong iniluklok ng taong bayan. Walang panama si Lisa Marcos kay Imelda Marcos. Dapat maging magalang siya at mahabang pasensya dahil asawa niya ang pinakamataas na posisyon ng bansa na may pinakamataas na responsibilidad sa bayan. Ano ba yan? Pati mother-in-law niya, dinedma niya na. Hindi yata sila close. Lisa, maging professional naman kayo kahit sa camera lang. Sumobra yata kayo. Alam niyo ba na si Sara Duterte ang dahilan kaya naging Pangulo si BBM at naging First Lady ka? Lang wala siya kahit sa kalingkingan ni First Lady Imelda Marcos. Parang bata kung umasta, talo pa ang walang pinag-aralan. Di siya bagay maging First Lady, walang utang na loob kay BP Sara. Kung di kay BP Sara, di namin iboboto si BBM. BBM talaga ako pagkatapos ng PRRD administration dahil lang sa kanyang asawa. Ito ang magpabagsak sa kanya at mawala ng tiwala ang lahat ng bumoto sa kanya. Isa na ako dyan. And ko... Resignation ng mga sekretary. Sulsul nga ba ni Lisa? Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at barasalaan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto. Si retired Chief Justice Lucas Bersamin, mananatiling Executive Secretary.
the President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Yan ay sina Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Pero may ilang... Okay, eto yan. So pinag-resign niya, ang kwento dyan, pinag-resign niya yung mga secretaries. Tapos, meron naman siyang hindi pinirmahan. Meron siyang hindi tinanggap na resignation. Tingnan niyo to si Marcos. Niloloko talaga Pilipino, no? Unang, galawang duwag na yan. Bakit mo pinag-resign? Tanggalin mo. Kung alam mo, palpak, sabihin mo, oy, lumayas ka dyan, palpak ka. Ang kaya mo lang galawin, yung mga katulad nila, na hindi mo kakampi. Nila Arnel Ignacio. Yung patas. Pero pag mga kaibigan mo, hindi mo kayang sabihin, weak ka talaga, Marcos. Dapat tinanggal mo, ay, Boeing. Mga ganun ba? Example lang. Palpak ka. Alis ka dyan. Pinag-resign mo lahat. Tapos may ni-retain ka. Dilinis pangalan ka. Ayan ang katangian ni Marcos. Hindi niya kaya. Pagka meron siya mangyari, hindi niya kaya mang-diretso. Weak. Di ba panluloko nung ginawa niya sa tao? Di gumagawa lang siya ng issue. Alam mo, para sa akin, gusto lang na itong pagtakpan yung kapalpakan ng eleksyon. Drama lahat ito. All drama to. Sobrang bulilyaso yung eleksyon. Una, ayaw maniwala ng taong bayan na hindi nagkadayaan. Pangalawa, they failed. Marcos failed alyansa. Hindi niya naipanalo. Isipin mo ang nasa top, Duterte at saka Pink. Tapos siyang nakaupong presidente. It speaks a lot. Ayaw na ng Pilipino sa Marcos. Masakit, Marcos, di ba? Yan ang katotohanan. Ikaw lang ang presidente, hindi nakapagpatap ng mga senador mo. Kasi ayaw na ng tao sa iyo eh. Hindi ka na nakakatulong. Wala ka nang naitulong kung hindi pera at makinarya. Pero yung pangalan mo, Marcos, dumidistansya na nga sa iyo eh. Pansin mo nung eleksyon? Yung victory party nyo nga walang umatin, lito lapit lang daw. Oh, dumidistansya na sila sa inyo, sa iyo. Kaya ito, pantakip. Pantakip sa kahinaan mo na magpanalo ng kandidato. Dahil ayaw na, sukang-suka na sa'yo ang taong bayan. Kaya blanco ngayon niya, no? Tapos may pinabalik ka. Parigudo ng ginawa ang Pangulo, si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations, kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na. Sige, magsiritayin na kayo. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Magsisilbi namang OIC ng DOE, si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang na Ito lang ha. Nako'y napapaisip. Idea kaya ni Marcos? Kasi may nagsabi sa akin eh. Mahina utak nito si Marcos. Weak to. Hindi niya maiisip yung idea na magpa-resign ng cabinet. Kaya nga yan ang pinost ko sa Facebook ko eh. Hindi niya idea. Ito ba, Marcos, Bongbong? Matanong ko lang. Idea ba ni Lisa to? Naisip ko, kanino kaya idea? But it's not an idea of Marcos. Ano napaisip ko, si Lisa kaya? Kasi in-stylean. Alam naman natin to si Lisa at si Tamba eh talagang sila yung kampi-kampi dyan, di ba? At may kumalat nga na di umano ay nagkakalaglagan na pinapatanggal nga
Di umano may lumabas na letter na may mga cabinet members ni Marcos na pinapatanggal di umano etong sila Tambaluslos dahil sa mga kapalpakang ginawa. Mga wrong decision na tinatamaan ng Malacanang, di ba? Nabalitaan nyo yun. Totoo man yun or hindi, biglang pumutok yung kay Chanco. Anong sabi niya? Kaya naman napilitan lang yung mga congressman pumirma ng impeachment dahil hindi sila releasan, hindi sila bibigyan ng budget pang proyekto. So, para mabigyan sila ng budget pang proyekto, pumirma sila. In short, nagkaroon ng vote buying. 'Di ba? Ginamit ang pondo ng taong bayan para manipulahin ang mga congressman na mukhang pera. So, pirma sila. So, kung titingnan natin, itanggi man ng Malacanang na meron siya mga sekretary na sinasabing tanggalin si Tambaluslos na nag-leak yung papel, whether totoo yan or hindi, lumalabas, hindi natin masisisi ang taong bayan kung iisipin nila na totoo. Dahil mismo yung kanilang campaign manager ng Team Alyansa nung nakaraang eleksyon ay nilalaglag si Tamba. So in short, may laglagan na coming from the palace and the house. Kasi talagang nararamdaman na nila yung pressure ng taong bayan dahil sa kapalpakan at gutom na nangyayari sa bansang Pilipinas. So magsisisihan niyang mga yan. Naintindihan po? So maglalaglagan niyang mga yan. Kaya napaisip ako, talagang alam mo, alam naman natin yan na etong si Lisa at si Tamba close yan di ba? So hindi kaya idea ni Lisa, napaisip lang naman ako, napatanggal itong mga sekretary dahil gusto niya matanggal to sila Boying, itong Rimulya Brothers, diba? Na di umano ay gusto namang tanggalin si Tamba. Pero hindi nila pwedeng diretsuhin itong sila Boying, di ba? So, kunwari, pinapatanggal lahat, pero merong pinabalik. No? Ako, opinion ko lang naman yan. Kasi, sa mga darating na mga pangyayari pa sa bansang Pilipinas, look at the signs na laglagan. Maglalaglagan ang Malacanang, possibly, and house. Because they need to blame someone sa kapalpakan. Diba? Nagagalit ang taong bayan, nararamdaman nila yung pressure, hindi naman nila pwedeng, hindi nagiging effective kasi trinay nilang ilaglag ang Duterte. Instead na malaglag ang Duterte, lalong lumakas. So sinong ilalaglag nila? Hindi na nila kayang ilaglag yung kaaway, ilalaglag nila yung kakampi. Kaya nga ngayon, yung kaaway nilang dilaw, yung kaaway nilang pinklawan, kinukuha pang kakampi. Nagigets nyo yung nangyayari sa political arena natin? Yung political temperature. Ganun po nangyayari ngayon. Hindi nyo malaglagan Duterte sa kapalpakan ninyo, magsisisi kayo ng iba, nakakampi ninyo, and then kukuha kayo ng sinuka ninyo na dati nyong kaaway na pumunta sa panig ninyo dahil alam nyo hindi effective. Gets? Para ilaglag yung kabilang kampo. So, abangan po natin. Abangan natin kung magpapatuloy, tandaan nyo to sasabihin ko, kung magpapatuloy ang laglagan ng Malacanang at house. Observe nyo yan. Pangunahing batayan kung sinong mananatili at sinong masisiba. Una, ang performance sa trabaho at ikalawa, issue ng katiwalian sa pinamumunuang ahensya. Si Roy Zaga hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian, pero Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas... Basta ito abangan natin. Abangan natin yung mga susunod pa na galawan dyan, no? And kumbaga sa boxing, corner na sila na-corner sila. And unti-unti na talagang kumbaga nahihilo na si Marcos, nabubugbog na. Boxing po, hindi po to death threat. Hindi ito sakitan, sports po. Nabubugbog na, nasusuntok na ng kalaban. So hindi na nila malaman ang gagawin. Kaya nga itong cabinet resignation isang gimmick nila yan Di ba?
para magkaroon ng time out. 'Di ba pag sa boxing kung nahihilo ka na, anong gagawin mo? Yayakapin mo yung yung kalaban mo. Ganyan ang ginagawa kasi hindi na nila kayang lumaban head on. Niyayakap na lang ng niyayakap para hindi sila ma-knockout. Ganyan po ang ginagawa ng Malacanang. Next topic po tayo. Eto. Debate BBM versus Arnel Ignacio. Sana maganap yan. Pag-usapan natin. Idiniin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso para sa itatayong halfway house ng OWA. Wala umano siyang kinita sa transaksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Humarap sa media sa unang pagkakataon si dating OWA Administrator Arnel Ignacio mula nang sibakin sa kanyang pwesto para magpaliwanag ukol sa aligasyon kaugnay ng hindi umano otorisadong pagbili sa lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Ignacio, dumaan daw ang transaksyon sa tamang proseso. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak. Nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ayan. Ito ang problema ngayon, Problema kay Marcos. Pinagbintangan si Arnel Ignacio. Kaya di umano, tinanggal. Tapos ginatungan pa ni Marcos yan. Tatanggalin natin yung mga sekretaryong ganito. Lalo na yung may mga anomalous deal na yan. Alam nyo naman si Marcos gatong Parang yung ginawa sa KOJC na walang pumasok ni isang baril doon sa KOJC. Alam nyo yung ginawa niya sa KOJC yun. Alam mo, wala siyang alam. Nabubulungan siya. Ingat ka sa bumubulong sa inyo. Baka demonyo yan, Marcos, yung bumubulong sa iyo, ha? Kasi maling info yung binibigay. Same thing na nangyari kay Arnel Ignacio. Nabulungan na naman to ng mali. Hindi daw dumaan sa proseso. Marcos, mag-ingat-ingat ka nga sa kadidikit mo sa mga demonyo. Kung ano binubulong sa'yo. Ikaw naman, sunod ka ng sunod, di mo alam. Kaya lagi kang napapahiya. Paano anomalous deal? Dumaan sa proseso. Lahat naman daw ginawa ni Arnel Ignacio. Ngayon, kung hindi totoo to, Marcos, titanungin mo yung mga dinaanan niyang proseso. Totoo bang dinaan ito ni Arnel Ignacio sa proseso? Kung hindi, sa tingin mo, magdebate kayo. Pag-usapan yung mabuti yan. In public. Para madinig namin. Magduwag, Marcos. Kasi ang ginawa mo rito, ang ginawa nyo kay Arnel, gusto nyo lang siyang tanggalin talaga. Dahil hindi nyo mahawakan sa liig. Meron kayong gusto maiposisyon dyan. So ano mangyari? Pinagbintangan nyo, that is unfair. Mas mabuti pa, hindi kita type, Arnel Ignacio, mag-file ka ng resignation, umalis ka na dyan. Matatanggap pa siguro ni Arnel yun. Hindi ako nag-appoint sa'yo, bata ka ni Tatay Digong. Ganunin mo na lang, tapos tanggalin mo. Mali yun, pero at least may bayag ka. Hindi ka duwag. Kasi ganyan lagi ginagawa mo, Marcos Sasabihin mo ayaw mo ng impeachment, pero may gumawa ng impeachment para sa'yo. Sasabihin mo ayaw mo ng EDCA, pero pinapasok mo yung mga Amerikano. Nagkaroon tayo ng EDCA. Sasabihin mo ayaw mo ng ICC, pero pinakidnap si Tatay Digong, pinapasok ng ICC. Office of the President pa, di umano ang nagbayad ng private jet para kidnapin si Tatay Digong. That is your style. Hindi mo kaya humarap. Yung gusto mo at yung ayaw mo, hindi mo masabi ng derechahan. Mas mabuti pang sinabi mo, tatanggalin kita, Arnel, lumayas ka sa harap ko. Maliman. Nagpakatotoo at nagpaka-leader ka. Hindi ka nagmukhang duwag. Yung ginagawa mo kay Arnel, gawaing duwag yan. Tinanggal mo, tas pinagbintangan mo. Para hindi sa'yo masisi. Ang problema, dumaan sa proseso, malinis yung tao Anong gagawin mo ngayon? Di ko kontrahin mo na mali siya. Magdebate kayo. I'm sure may ebidensya to.
Di ba? Pag may gusto kang tanggalin, Marcos, ikaw mismo. Huwag mo iutos sa iba. Kaduwagan yun eh. Pakalalaki ka. Presidente ka eh. Pinagbintang-bintangan ninyong nakapambihira talaga to si Marcos. Oh. Anomalous deal. Ang biniling lupang may lawak na 6,499 square meters malapit sa NAIA Terminal 1, inilaan Kasi tagal na nito eh. Hindi naman to nagkakaproblema. Wala akong nabalitaan ano neto. para sa itatayong halfway house ng OWA. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong may kinita siya sa transaksyon. Napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma. Na ang dami-daming sinabi na kinita ko. Hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Nilinaw din ni Ignacio na Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. O, di ba? Ba't inyo tanongin ng Land Bank kung nagsasabi ng totoo si Arnel? At kung sinabi ng Land Bank na tama ang sinasabi ni Arnel, magpakalalaki ka, mag-apologize ka, Marcos. Hindi porket presidente ka, bintang ka ng bintang. Sinabi mo walang pumasok na baril sa KOJC. Ni hindi mo binawi, ni hindi ka nag-apologize. Kalat na kalat sa mainstream, sa social media, ang daming pumasok na baril sa KOJC. Hindi ka nagpakalalaki, hindi ka nagpakapresidente. Ni hindi ka nagsorry. Ganyan kaya ang hilig nyo magbintang. Pinagbintangan nyo si Tatay Digong, pinagbintangan nyo si BP Sara, pinagbintangan nyo si Pastor Kibuloy. Eto ngayon, lahat na lang. Tapos pag mali, wala ka man lang pagkalalaking umamin. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. Isa pa yun, diba? Kinausap nyo yung tao. Yan ang problema sa inyo. Ginawa nyo rin kay Bantag yan eh. Biglang pinagbintangan si Bantag. Ano ba naman itong administrasyon natin? At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas
muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.